Happy Sabbath and good morning, everyone. As we continue our Sabbath worship, we warmly welcome all our brethren who are here with us and those joining through Zoom and Facebook Live. Thank you for choosing to spend this sacred hour in worship and fellowship with us. May God's presence fill our hearts as we lift our praises, offerings, and lives to Him. Today, let us now prepare ourselves as we begin the hour of worship. So, at this time, we will proceed with our offertory and opening hymn. May we give cheerfully as an act of worship to the Lord. Let us now sing Showers of Blessing. May we call Brother Rod to lead us in our offertory and opening prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, we come to you before you in worship and humility today, seeking your blessing in this hour of worship. Lord, may our thoughts be purified as we come into your presence, and may we receive a blessing as we hear the thoughts and the understandings of the things of God. Lord, we thank you for the blessing of this past week, and we thank you that you bring us together in worship. But we also ask for your benevolence to us as finite children of God, that you hear our worship and our prayers, and that you be with us. We thank you for your provision in our life, and we offer our offerings. Ask that you bless it and do it according to your bidding, we pray. We ask for your presence here as we hear the word of God spoken to us. May the words spoken convict us of truth, Lord. We ask for a blessing upon our broader family,
upon the ministries in around the Philippines and across the world of those who worship on the Sabbath day. We also pray for the sick and those who have trouble in hearing the word for various reasons. But we ask that you give them hope and strength, that your presence is with each one. And so we also thank you, Lord, that we can come to you in you as an association, and we thank you that the Sabbath can be delight to each of us in your presence. Be with us this day. We ask for a closer understanding and a closer part to the throne of grace, and we pray that your presence will be with us in a special way. In Jesus' name, amen. Thank you, Brother Rob. At this moment, we are blessed to have a special number. May this song draw us closer to God as we listen with grateful hearts. Let us welcome Sister Shanika Blanche. The Lord of life in glory, His praises angels sing. Came to this world a Savior, the love of God to bring. For love He lived and suffered, in love He bore the pain. In love He prayed, forgive them, what the mountain we disdain. And oh, my precious Savior, like you I want to be. Let all of those who know me see more and more of Thee. And if I'm called to suffer, and if I'm called to die, let those who bear me witness see Jesus in my eyes. This is my pain. I'm dazzled by the brightness of one so full of grace. And this is my reaction, Lord. Oh, let me see Thy face. There are so many people who only know Your name, who after tasting of Your love would never be the same. So my precious Savior, help me Your love to show, not just to those who love Your ways, but to those who do not know. And if I'm called to suffer, and if I'm called to die, let those who bear me witness see Jesus in my eyes. This is my pain. As long as life continues upon this world of thine, I want to rise above the flesh, forsaking all behind. When time and night is undone, the days may triumph be. I have glorified You upon this earth, and the words Thou gavest me. So my precious Savior, like You I want to be.
gave your life for others, let me give my life for thee. There's nothing under heaven that satisfies me more than to see the smile of Jesus, the pleasure in His sight, and to think about the day when every wrong will be made right. And oh, my precious Savior, like you I want to be, like all of those who know me, see more and more of Thee. And if I'd go to suffer, and if I'd go to die, those who bear me witness, see Jesus in my eyes. This is my prayer. Thank you for the inspiring song that was rendered to us by Sister Shanika. Now we are now ready to hear the message of God's word to share with us today. May I invite Brother Carlos Romero. May the Lord speak to us through him. Purihin natin ang Panginoon at happy Sabbath po sa bawat isa sa atin mga minamahal na kapatid. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang muli makapagsalita, makabahagi po sa araw po ng Sabbath na ito, lalo tigit ang mga mahahalagang punto na nais ng Diyos na maging maliwanag, maging matatag at matibay sa bawat isa po sa atin po. So sa ating pong pag-aaral po sa salita ng Diyos, tunay po ng Diyos ay napakabuti. Sapagkat ang pagkakataon na ito ay talagang ipinagkaloob ito sa atin ng Diyos. Kaya po, aking linalalhati, pinupuri at dinadakila po ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo sa umaga pong ito. Kaya po ang ating pong pag-aaral po ay nakasentro po sa aral po na basic lamang po ito at review sa bawat isa sa atin po. Na ang inaakala ng iyong lingkod na nais ipabatid, ipaalala at ipagpapatibay ng Diyos sa kanyang bayan, na ito yung matagal na po nating inaasam-asam, ninanais-nais upang ang gawain sa lupa pong ito na ipinagkatiwala ng Diyos ay magkaroon na ng kaganapan o katapusan o kawakasan po nito. At tayo magkakaroon na po ng tunay na kapahingahan na kasama ang Diyos at ni Kristo sa kanyang kaharian. Kaya po ang ating suheto o pag-aaralan po sa tanghali pong ito o sa umaga pong ito ay may kinalaman po ito sa seal at ang huling ulan para sa 144,000. The seal and the latter rain for the 144,000. The seal of approval and the latter rain power. It means the life of the 144,000 which is in harmony with God and Christ or with natural law, and the power that is the character of God and Christ for the finishing of the work of the gospel on this planet Earth. The question now, mga kapatid at mga kaibigan, is
Are we striving with all the power to attain the stature of men and women in Christ? Are we striving? Nandun po ba yung pagpupursigi? Nananatili po ba at tumitibay, sumisigla po bang pagsusumikap ng bawat isa sa atin upang gamitin natin ang lahat ng kapangyarihang ibinigay sa atin ng Panginoon na maabot po natin ang sukat na kay Kristo. At tanong pa po, are we seeking for His fullness? Ever pressing toward the mark set before us, which is the perfection of His character. So mga minamahal, matagal na po itong aral na ito'y ating natanggap buhat nung tayo po'y nakapag-saliksik sa hindi lamang sa Biblia, kundi sa Spirit of Prophecy. Ito na yung matagal nating pong ninanais at ninanais po ng Diyos na mapasa atin po. Kaya nga sa Christ Object Lesson, mga kapatid, sinasabi, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Ito po ang nais ng Panginoon. At ito dapat din po ang ninanais po natin na maabot po natin po. Kaya sabi po sa atin po, when the Lord's people reach this mark, they will be sealed in their foreheads. Filled with the Spirit, they will be complete in Christ. And the recording angel will declare, it is finished. So mga minamahal, kapag naabot po natin ang Christian perfection, sabi po rito po, tayo po ay matatatakan sa ating mga noo. Tayo mapupuspos ng banal na Espiritu. Tayo magiging kumpleto kay Kristo at ang tagatala ng anghel ay sasabihin, tapos na. Yan mga kapatid. Magsasara na ang pinto ng awa at darating na po ang panahon ng kabagabagan at darating si Kristo. Kaya ano po yung requirement po para makamtan po natin, matanggap natin ang tatak at ang huling ulan? Sabi po sa atin po, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people. Kaya sabi ni Kristo po sa Matthew 5:48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So makikita po natin po yung kasakdalan, na nasa Ama, na kay Kristo, nasa salita ng Diyos, nasa kautusan ng Diyos, nasa kalikhasan. Ang kasakdalan na dapat maabot ng bawat isa sa atin po. Sabi pa po ng Apostol Pablo sa Hebrews 6:1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Kaya nung una po, tumanggap tayo ng doktrina po, mga kapatid. Kaya kung bakit po may early and latter rain. Aral na pagpapatubo, pagpapalago, at aral na pagpapakasagdal. Kaya po, katulad po ng halimbawa, ang aral ng Sabbath, ang aral ng health, ang aral ng dress, ang aral ng law. Ano po yung nais po niya po na ating pong maabot dito sa mga doktrina pong ito? Katulad po ng Sabbath, magkakaroon tayo ng reverence. Magkakaroon tayo ng holiness or sanctification. So, hindi lamang po aral na Sabbath, kundi yung espiritu, yung character na dapat mahubog base po doon sa aral pong yun. At ganun din po sa health. Matututunan po natin na magpigil o temperance. At magkakaroon tayo ng pagtitiis, kabanalan, pag-ibig ang magkakapatid at pag-ibig. Yan po. At doon po sa pananamit po, magkakaroon po tayo ng katwiran, kaya damit katwiran. Refinement, mga kapatid. And doon sa kautusan, magkakaroon tayo ng justice, mercy, and love. So makikita po natin po, mula sa doktrina ay mahuhubog ang karakter. Kaya let us go on. Living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Kaya pagdating sa doktrina, makikita yung buhay po natin. Yan po. At yung likas po natin. Nakatulad sa puno po, the roots and the trunk, the branches and the leaves,
the flowers and the fruits. So makikita po natin yung pinagbuhatan, katulad ng doktrina, ang lifestyle po natin, at ang karakter po natin po. Kaya mga minamahal, kung titingnan po natin po ito at ginaganap po natin po ito, sa takdang panahon ay makikita at kikilos ang kapangyarihan. Kaya nga po, sa Revelation 18, verse 1, dito po, ang buong lupa ay maliliwanagan dahil sa katwiran, dahil sa likas, dahil sa kasakdalan ng anghel mula sa langit, which is, ito po yung mga mensahero na padala ng Diyos na umikot sa buong lupa. Kaya sabi niya po sa Revelation 18:1, and after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Sino po itong mga anghel na ito? Hindi baga mga mensahero, mga nagdadala ng katotohanan ng bagay na ito yung magliliwanag sa lupa pong ito? Kaya mga minamahal, sabi po, angel or messenger from heaven, the earth will be lightened with God's glory, or God's name, God's character, God's law. Yan mga kapatid. Kaya po sa atin po bilang mga tagapagdala ng mensahe pong ito, makikita po sa atin ang mga bagay na ito. Kaya po magkakaroon ng kapangyarihan po. Dahil ang kalwalatian, ang karakter, ang likas ng Diyos at ng mensahe ay nakikita sa buhay po natin. At sa verse 2, and he cried mightily with a strong voice saying, Babylon the great is fallen, is fallen. Kaya mga minamahal, mayroon kang kapangyarihan po na magsansala ng kamalian, ng kalituhan. Yan mga kapatid. At mayroon kang kapangyarihan magsansala doon mismo po sa kinakatawanan ng Babylonia pong ito, mga kapatid. Kaya sinasabi po rito, is fallen, is fallen. First apostasy, then deeper apostasy. Yan mga kapatid. And become the habitation of devils, the hold of every foul spirit, a cage of every unclean and hateful bird. Kaya dito po makikita po natin po ng lahat ng kamalian, lahat ng kalituhan ay nagsama-sama na po rito mga kapatid. Lahat ng mga aral na hindi sa Diyos. Kaya doon po aral ng mga demonyo ang sabi po roon po. Doctrines of devil, seducing spirits. Yan mga kapatid. Ito yung laganap sa lupa pong ito na dapat ay isigaw po ng mga mensahero pong ito na may daladalang liwanag, may daladalang likas at kalwalatian ng Diyos po. Na isisigaw sa buong lupa, ng buong lupa ay nasa kalalagayang pagtalikod sa Diyos. Kaya sabi niya sa verse 3, for all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. All nations have drunk of the wine. Kaya pag sinabing the wine, that is doctrine. Pag all nations, it means all religions, all churches have adopted the false doctrines of Babylon. All the doctrines of the devil ay tinanggap ng mga relihiyong pong ito, mga kapatid. At ang sabi pa, and the kings of the earth have committed fornication with her. Nakiisa sila sa mga namumuno dito sa lupa. Nakiisa sila, kaya ito po yung pagsasanib ng lahat ng mga pamahalaan in a new world order. One world government, one world religion, one world economy or finance. And the merchants of the earth, ito po, are wax rich through the abundance of her delicacies. So makikita po natin po na ang buong mundo ay magkakaisa. Yan po. Laban po dun sa Panginoon at dun sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya kung bakit po sa verse 4, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Kaya po mga minamahal, makikita po natin po rito na kailangan nating humiwalay sa Babylonia, sa confusion, sa kalituhan, sa kamalian. Ano po? Sino pong tinatawagan? My people. Ang mga tao ng Diyos. Nasaan po ang mga tao ng Diyos po? Nandito sa kalagitnaan ng Babylon po. Na kailangang lumabas, humiwalay. Bakit kinakailangan po?
that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Any connection po. Makikita po natin po bakit kailangang ma-disconnect po tayo sa confusion, sa kalituhan, sa kamalian. Yan mga kapatid, upang tayo hindi maging kabahagi ng kanyang kasalanan at ng kanyang mga salot, mga kapatid. So, kailangan po detach po tayo. Kaya kung bakit po makikita natin ang 144,000 ay hiwalay. Ano po? Sa sanglibutang ito po. Sa lahat ng punto ng kanilang buhay at pananampalataya. Kaya po, sa Revelation 7:1-4, ito po yung mangyayari sa kanila po. Sila po ay tatatakan bago ibubuhos ang kaguluhan dito sa lupa po ito. Ang pangwasak ng Diyos dito sa lupa po ito. Katulad nung nangyari sa siyudad ng Jerusalem. Kaya sabi po sa Revelation 7:1, and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. So makikita po natin po rito na ito po ay nagpasimula noon at kasalukuyan at malapit ng matapos, mga minamahal. Sapagkat kailangan lamang kung makumpleto ang bilang para matapos po ang pagtatatak na ito bago bitawan ang pagwasak ng Panginoon dito sa lupa pong ito. Kaya sa verse 2, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea. Yan po, mga minamahal. Kaya, another angel from the east, yan po, having the seal of the living God. Tayo naniniwala po, ng angel pong ito, from the east is the 3rd angel, na may daladalang 3rd angel's message, na siyang sealing message po, na ilalagay, ano po, sa noo. Ibig sabihin, ito yung paniniwalaan ng 144,000, mga minamahal. At makikita ito, hindi lamang po sa bibig, kundi sa buhay at likas po ng 144,000. Saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So tandaan po natin po kung bakit sinasabi niya po doon ay, hurt not the earth, hurt not the sea, hurt not the trees. Take note mga kapatid, the earth, the sea, the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Ayon sa ating mga pioneers, mga minamahal, ang pagtatatak na ito ay nagpasimula nung natanggap ang Sabbath na liwanag. Kaya since 1848, ayon sa mga pioneers po natin, nagpasimula ang pagtatatak ng 144,000 at ito'y magtatapos sa USA hanggang Universal o International Sunday Law, mga minamahal. Kaya ang sealing po ay may kaakibat na shaking. Kaya pagtatatak at pagliliglig. So tinatatak, sinesettle po ang 144,000 sa katotohanan intellectually and spiritually. And shaking is separation of wheat and tares and wheat and chaff. So makikita po natin po rito po, habang nasa selyo ng 144,000, naihihiwalay naman ang mga tares and chaff mula sa wheat, mga minamahal. Kaya po, ang sabi sa verse 4, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. So makikita po natin po rito galing sa Israel, which is the believers of Christ. Not only the literal Israel, but the spiritual Israel. And even, may dadagdag pa po rito po, mula sa grossest error na mga faithful sa iba't ibang mga denominations, natatanggap ng katotohanan sa 11th hour ay mapapabilang. At mayroon pa, ang binabanggit ng Spirit of Prophecy, mapapabilang po rito po sa 144,000, ang mga tapat na namatay sa ilalim ng mensahe ng ikatlong anghel. Ito yung makukumpletong 144,000. At pag natapos po, sabi doon ay bibitawan na po ang hangin. Yan po. At darating ang pagsasara ng pintong awa, time of trouble,
then Jesus will come. At tunghayan po natin po sa Revelation 14, 1-5, ang mga katangian po nila. So sa verse 1, ganito po ang sabi, "And I look, and a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads." So makikita po natin po rito po, kasama ng kordero ang 144,000 na nakatayo, sa harapan ng trono, doon po sa langit. Yan mga kapatid. Doon sa Mount Zion. Sabi po rito po, ang pangalan ng Ama, nakasulat sa kanilang mga noo. So makikita po natin na ang Ama, ang kinikilala nilang Diyos na tunay. Kaya kung bakit sabi ng Panginoon sa John 4, doon sa Samaritan woman, "The hour cometh when the true worshipper shall worship the Father." So ito na po. Kaya ang noo, ito yung, yan po, pananampalataya, pagsamba, pakikipag-ugnay sa Diyos. Yan po. And the Father is in their foreheads. Yan mga kapatid. So they are worshipers of the one true God. "And I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of the great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps, and they sang as it were a new song before the throne and before the four beasts and the elders. And no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth." Which were redeemed. So makikita po natin po as first fruits. Yan mga kapatid, mga buhay na dadatna ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, buhay sila. Yan mga kapatid. Kaya sabi pa po rito po, aside from that, ang sabi niya po ay, they sing the song, that no man can sing that one except the 144,000. It means, katulad po ng Israel po noon, na sila'y umawit ng kanilang karanasan sa wilderness hanggang sa makapasok sila sa Kanaan. Yan po, ganun din po sa atin. Kung tayo mapapabilang po rito po, awit ng karanasan sa panahon po ng kabagabagan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po, "These are they which were not defiled with women." Kaya kung bakit tinawagan sila, "Come out of her, my people." Wala silang ugnayan sa mga false churches, apostate churches. "These are they which follow the Lamb." Ibig sabihin, si Kristo ang kanilang leader. Hindi po tao. Yan mga kapatid. It is a theocratic movement. It's not a hierarchical or monarchical. And these were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Kaya buhay na dadatna ng Panginoon po. "And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God." Yan po. Without fault. Ibig sabihin ay perfect in life and in character. No guile. Yan po. In their mouth. Ibig sabihin, katotohanan lamang po. Kaya kung bakit sabi ng ating Panginoon, "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." Yan po. And the truth will set us free. Ito lamang po ang kanilang basihan ng buhay at pananampalataya po. At ano po yung standard po ng kasakdalan na sinasabi po ng Panginoon po? Matthew 5:48, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." So ang standard of perfection is the Father. Kaya si Kristo ang nagbigay ng halimbawa kung ano yung sakdal na likas ng Ama. Kaya makikita po natin ang kasakdalan ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung ano ipinakita ni Kristo sa buhay, sa lifestyle and character, yun ang Ama. Yun ang character ng Ama. And what is the scope of perfection? Ayon kay Pablo po sa 1 Thessalonians 5:23, "And the very God of peace sanctify you wholly." Make you perfect. Yan po. "And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." So yung scope po ng perfection po ay our whole being. Our spirit, our soul, our body. Be preserved, mananatiling, walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yan mga kapatid. At sinong gagawa niyan? The very God of peace. Yan po. Ang pinaka-Diyos ng kapayapaan ang magpapabanal, magpapasakdal sa ating kabuuan. Yan po ang dalangin ni Pablo po
sa Diyos niya, sa Diyos natin, sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama na nasa langit po. Kaya sabi niya po, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus. And that is perfection, mga kapatid. Will there be any imperfect being in heaven? Mayroon po bang mga imperfect, mga kapatid, na papasok sa langit? Meron po ba? Sabi po ni Apostol Juan sa Revelation 21:27, there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie. So tandaan po natin po, there shall in no wise enter into it anything that defileth. Meaning, in thought, in deed, in word. Yan mga kapatid, ay walang kapintasan. Yan mga kapatid. Kaya walang imperfect na papasok sa langit. Because heaven is perfect. Kaya sabi pa po sa Galatians 5:19-21, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murderers, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Pero po ito, sa ating pakikisa, mga minamahal, sabi po ito, shall not inherit the kingdom of God. So therefore, mga minamahal, kailangan po ang perfections. Kailangan po mabura sa buhay po natin ang lahat ng mga ito. Lahat ng nabanggit ni Apostol Pablo sa Galatians 5:19-21. At sinasabi rin po na Apostol Pablo, itong mga bagay sa 2 Corinthians 12:20-21 na dapat maalis sa atin. For I fear lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as you would not, lest there be debates, envyings, wraths, stripes, backbitings, whisperings, swellings, tumults. Mga kapatid, itong mga bagay na ito, debates, envyings, wraths, stripes, backbitings, whisperings, swellings, tumults. Unless, when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and I have not repented, of the uncleanness, and fornication, and lasciviousness, which they have committed. So mga minamahal, ito yung nais na Apostol Pablo na maalis, mga kapatid, sa atin po. Kaya kung paano po, sinasabi niya sa Galatia, ito sa Corinto, ito rin po sa bawat isa sa atin po. Kung saan man po tayo, kasangkot na iglesia. Kaya po, sinasabi pa po na Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, 3:17-19, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk as ye have us for an example. For many walk of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that ye are the enemies of the cross, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. So itong mga bagay po ay pinapaalala na Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at ganun din po sa atin po. Na baka tayo daw po yung mga kaaway ng cross ni Kristo, ng magiging dulo nito o kahahantungan po nito ay pagkawasa. Bakit daw po? Sapagkat ang kanilang mga Diyos, ang kanilang Diyos ay ang kanilang siyan, mga kapatid. Kaya tandaan po natin po, dapat po mapanagumpayan kung bakit po kailangan po ng pagpipigil, pagtitiis. Sa pamamagitan po kung bakit binigyan po tayo ng health message ng Panginoon. Sapagkat kapag ang tiyan natin ay Diyos, mga kapatid, ay tayo po ay hindi makakapasok sa langit. Ang sabi po rito po.
Kaya anything that defileth, kung bakit si Daniel, yun po, he determined, he purposed in his heart that he will not defile his body. Yan mga kapatid. Kaya po, huwag nating ibilang ang ating mga tiyan, na ating Diyos sa ating pagkain, sa pag-inom, at anumang bagay na makakasira sa ating katawan. Sabi pa po na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto 6:9 at 10, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So makikita po natin po inisa-isa na Apostol Pablo po ang mga ilay na uulit-ulit. Yan mga kapatid. Sa bawat iglesia kasi may mga nakikitang mga ganun. At ganun din sa ating mga iglesia ngayon. Hindi po, wala po ito. Nandyan po, present ang mga bagay na ito. Kaya kung bakit tayo pinapaalalahanan ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Sapagkat kung meron pa po ito sa iglesia po, mga minamahal, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Kaya ito pa po, ang sabi po niya po, sa taga-Korinto pa rin, sa 2 Corinthians 6:14-18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? And what concord had Christ with Belial? Or what part had he that believeth with an infidel? And what agreement had the temple of God with idols? So, pansinin po natin po yung mga ginamit na Apostol Pablo po rito po. Fellowship, communion, concord, part, agreement. Tandaan po natin po, mga minamahal. Mayroon pa po ba tayong bahagi po sa mga bagay na sinasabi po rito na dapat hindi natin kabahagi? Mga minamahal, kung mayroon pa, ay kailangan pong alisin. Sapagkat ang sabi po rito sa atin po, na Apostol Pablo, for ye are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. So makikita po natin kahawig ng Revelation 18. Mga kapatid, come out of her, my people. Para hindi tayo makabahagi sa kanyang mga kasalanan at sa kanyang mga salo. Yan po. Come out from among them and be separate and touch not the unclean thing. Upang sabi niya po, and I will receive you. And I will receive you. Yan po. That is acceptance. That is seal of approval para matanggap natin ang selyo ng Diyos at ang kanyang tatak, mga kapatid. At ang huling ulan. Kaya sabi niya, and I will be a father unto you. And ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Hindi lang sa mananampalataya tayo Kristo na tayo magiging mga anak ng Diyos. Kundi sinasabi rin po niya rin, we must come out from sa mga bagay na dapat nating iwanan o alisan, mga kapatid, upang tayo'y mapapabilang na mga anak na lalaki at mga babae ng Diyos. Yan po. Kaya ang tanong po, mga kapatid, who will receive the seal and the latter rain? Kaya sa verse 14, chapter 14, verse 5 ng Revelation po, for they are without fault before the throne of God. For they are without fault before the throne of God. Sapagkat sila'y walang kapintasan sa harapan ng trono ng Diyos. Mga minamahal. Kaya sinasabi sa atin po, only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. Kaya kung bakit ko sinasabi po kaninang pasimula po, yung pinakamahalaga na kailangan po natin sa mga panahong pong ito, the seal and the latter rain. The seal of approval and the power to finish the gospel work, which is the life
and the character of God and of Christ. Yan mga kapatid. Only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. Kaya mga minamahal, pag sinabing passport, kapag wala kang passport, you cannot enter. Yan mga kapatid. Kaya ang passport, the seal of the living God. Para matanggap natin ang seal of the living God, life and character of God and Christ ay makita, mahayag sa 144,000. Only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. And the seal of the living God will be placed upon those only who bear a likeness to Christ in character. Kaya mga minamahal, kaya matatanggap lang natin ang tatak ng Diyos na buhay. Ano po? Kapag tayo ay may likas na katulad na ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad daw po ng wax takes the impression of the seal, so the soul is to take the impression of the Spirit of God and retain the image of Christ. The soul is to take the impression of the Spirit of God and retain the image of Christ. Kaya pag naitatak na po dun sa wax, mananatili na po yung larawan, yung image ng ating Panginoong Jesucristo po. And many will not receive the seal of God. Why? Because they do not keep His commandments. Yan mga kapatid. Keeping the commandments, sabi niya po, or bear the fruits of righteousness. Or righteousness by faith or obedience by faith. So makita po natin po rito po, bakit marami ang hindi makakatanggap ng tatak ng Diyos. They don't keep the commandments of God. They don't reveal the fruits of righteousness. Yan mga kapatid. Which is perfect obedience. Ano po? To the law of God by faith. By the faith of Christ or by the example of Jesus Christ. And the great mass of professing Christians will meet with bitter disappointment in the day of God. The great mass. So ang malaking bahagi ng nagsasabing mga Kristiyano po. Kaya sabi nga ng ating propetisa po, sabi niya po, in the time of binubuhos ang salot po, marami ang walang protection. Yan po. Many are not, walang protection sa pagbuhos ng mga salot po. Kaya sabi po, bakit po? Sabi po rito po, they have not upon their foreheads the seal of the living God. Wala sa kanilang mga noo ang tatak ng Diyos na buhay. Wala ang likas ni Kristo sa kanila po. Wala yung buhay ni Kristo sa kanila po. Kaya wala yung tatak, kaya wala silang protection. Kaya sabi po, they will meet with bitter disappointment in the day of God. Kaya sabi po, ano pa po ang kanilang likas? Bakit po hindi nila matatanggap ang tatak ng Diyos? Liban pa po, nang wala silang tatak ng Diyos na buhay sa kanilang mga noo, they are lukewarm and half-hearted. Malahininga at kalakalahati ang kanilang pagmamahal. Ano po? Pag sinabing half-hearted, kalahati sa Diyos, kalahati sa sanglibutan. They dishonor God far more than the avowed unbeliever. Kaya mga minamahal, hindi po sinasabi ng Panginoon pwede pong kalahati ang paglilingkod. Kundi maglingkod, ibigin po natin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Yan po. Hindi po bahabahagi. And ano pa pong reason? Bakit hindi nila matatanggap ang tatak ng Diyos? They group in darkness. Gusto nilang manatiling gapos sila sa kadiliman. When they might be walking in the noonday light of the Word, under the guidance of one who never errs. Ayaw nilang lumakad, as if nasa katanghaliang ng liwanag ng kasalita ng Diyos. Nasa ilalim ng pamamatnubay ng nag-iisang hindi nagkakamali. Yan po. And those whom the Lamb shall lead by the fountains of living waters, and from whose eyes shall wipe away all tears, will be those now receiving the knowledge and understanding revealed in the Bible, the Word of God. Kaya kung bakit napakahalaga sa panahon pong ito, mga kapatid, nakikita na po natin po na kailangan po nating tanggapin ang kaalaman at pag-unawa na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Tanggapin ang pagkaunawa, ang karunungan, ang kaalaman at pag-unawa na ipinapahayag ng Biblia
unang salita ng Diyos po. And we are to copy no human being. So tandaan po natin po. Kaya kung gusto nating matanggap ang tatak ng Diyos, huwag tayong kokopya, huwag tayong tutulad sa ating mga kapwa-tao. Huwag tayong tumingin, huwag tayong gumaya sa ating mga kapwa. Sapagkat ang sabi po, there is no human being wise enough to be our criterion. Kaya walang tao po na magiging basihan, sukatan ng ating paghatol na pwede tayong makapasok sa langit po. Hindi tao ang ating basihan po. Yan mga kapatid. We are to look to the man Christ Jesus, who is complete in the perfection of righteousness and holiness. Kaya ang tingnan lang daw po natin ay si Kristo. Si Hesus Kristo, na siyang kumpleto sa kasagdalan ng katwiran at kabanalan. Yan po. Siya yung mayroong right doing, may perfect obedience. Kaya yung tinatawag na Christ and His righteousness, which is right doing and perfect obedience to the Father's law. Yan mga kapatid. Sapagkat sabi pa po, He is the author and the finisher of our faith. Siya po yung Alpha, siya po yung Omega ng ating pananampalataya. Kaya siya yung magpapasimula at magtatapos po nito. Kaya dapat mapanatili ang ating ugnayan sa Kanya. Sapagkat siya po yung pattern man. Yan po, pag sinabing pattern, siya po yung model. Siya po yung example po natin. Siya po yung gagayahin po natin sa lahat ng antas ng Kanyang pamumuhay at likas. And His experience is the measure of the experience that we are to gain. Yan mga kapatid. Kaya kung bakit tayo pinapalalahanan ng book na Counsels on Diet at saka Temperance po. Ang experience ni John the Baptist, mga kapatid, na siya yung naghanda ng unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, na tayo ay ang paghahanda sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung karanasan ni John the Baptist? Ano yung karanasan ni Kristo po? Na dapat maging karanasan po natin po. Sabi niya po, the measure of the experience that we are to gain. Kaya mga kapatid, kung bakit si Kristo at si John the Baptist ay country dweller, naninirahan siya sa kabundukan ng mga kapatid. Sapagkat kinikilala po nila na hindi sila tagalupa, but they are citizens in heaven. Yan po, tagalangit po sila. Hindi tagalupa, hindi taga-syudad, hindi taga-sanglibutan. Yan mga kapatid. At si John the Baptist and Jesus Christ, they are health reformers. So makikita natin ang lifestyle po nila, mga kapatid. And their dress, mga kapatid. Kaya itong tatlong bagay pong ito yung prominente na nakay John the Baptist at nakay Kristo. Country dweller, health reformer, dress reformer. Yan mga kapatid. Kaya kung bakit po His character is our model. Bakit po ba? Ano po ang character po? That is, the thoughts and feelings combined. Ano po bang nakaka-affect ng mind and heart natin? Or the thoughts and the feelings? Hindi ba bawat ginagawa natin, every single act becomes a habit, and a repetition of habits become our character? So that's it, mga kapatid, kung bakit binigyan tayo ng lifestyle na magiging peculiar, kakaiba sa sanglibutang ito, para tayo maging separate, hiwalay sa sanglibutang ito, mga minamahal. Kaya sabi po, let us then take our minds off the perplexities and the difficulties of this life and fix them on Him, that by beholding, we may be changed into His likeness. Kaya mga minamahal, hindi sana po mamutawi sa ating mga bibig, doon po sa bibig ng mga taga-sanglibutan, na sinasabi po, ang hirap naman ng buhay. Huwag nawang mangyari po yun, mga kapatid. Sapagkat sabi niya po, let us then take our minds of the perplexities and difficulties of this life and fix them on Him, that by beholding, we may be changed into His likeness. Kaya ang kahirapan sa sanglibutang ito po ay stepping stone po natin, na dapat ay, kaya kung bakit po iwanan natin ang sanglibutang ito. Kaya nahihirapan tayo sa buhay dahil ayaw nating iwanan ang sanglibutang ito. Ayaw nating mamuhay katulad ng Panginoon. Ayaw nating mamuhay katulad ng mga alagad ni Kristo. That they are pilgrims and strangers dito lang sa lupa. Na hindi sila nag-i-invest dito sa lupa, kundi nag-i-invest sila sa langit. Mga minamahal. Kaya po, we may behold Christ to good purpose.
Kaya nung layunin niyo po, bakit tumitingin tayo kay Kristo? Para magkaroon tayo ng mabuting layunin. Kung ano yung mabuting layunin ni Kristo po, tapusin ang pinapagawa sa Kanya ng Ama. Kaya tapusin din natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. And we may safely look to Him. Bakit po? Bakit ligtas na dapat siya lamang po ang ating titingnan? For He is all wise. Mga minamahal, tayo pwedeng magkamali. Ang iba pwedeng magkamali. Kahit mga ngaral na, kahit matalino yan, maaaring magkamali. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, all wise na, hindi pa nagkakamali. As we look to Him and think of Him, He will be formed within the hope of glory. Kaya habang tinitingnan natin siya, iniisip natin siya, sabi niya po, He will be formed within. Mahuhubog siya sa ating kaloob-looban. Na siya yung magiging hope of glory po natin po. Kaya makita natin at the cross and at the obedience of the law by faith, by the Spirit of Christ, then at the revelation of the life and character of Christ, from justification, sanctification to glorification. Kaya sabi po, He is the author and finisher of our faith. Kaya siya po yung pagkakatiwalaan po natin. Siya lamang at wala na pong iba. Yan po ang dapat na mapa sa bawat isa sa atin kung gusto nating mapabilang sa 144,000 na mapapabilang doon po sa tatanggap ng tatak ng approval ng Ama at ng huling ulan na kapangyarihang tatapos sa gawain ng Ebanghelyo sa lupa pong ito. Kaya bilang panghuli po, ayon sa Bible Commentary Volume 7, 970, paragraph 10, sa Review and Herald, March 9, 1905, let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Let us strive, ibig sabihin, our whole being. Yan mga kapatid. Our body, our mind, our soul ay dapat po magsumikap. With all the power, ibig sabihin po, yung three powers na ibinigay sa atin ng Panginoon, the physical power, the mental power, and the spiritual power. Yan po. To be among the 144,000. Ibig sabihin po, kung anong likas tayo, mayroon at tayo mapapabilang either sa tribo ni Judah, sa tribo ni Reuben, sa tribo ni Gad, sa tribo ni Aser, sa tribo ni Naphtali, sa tribo ni Manasseh, o sa tribo ni Simeon, o sa tribo ni Levi, o ni Issachar, ni Zabulon, ni Joseph, o ni Benjamin. Anong likas meron po tayo mga kapatid? Sila mayroong kapintasan, ngunit ito'y nabago habang sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ganun din po sa atin. Kung may likas man po tayo dati, na dating likas din ang mga ito, kaya sila po ay napabilang. Doon po sa 12 tribes na ito, na magiging bahagi po ng templo o ng kaharian po ng Diyos. Mga minamahal, kaya po, in doctrines, in lifestyle, in character, we must be like God the Father, or we must be like His only begotten Son, Jesus Christ. Now, till the end. Then, probation will close, time of trouble will come, then finally, Jesus will come to take us home in His kingdom forever. This is the seal of approval and the lateral power of the 144,000. The life and the character, the life in harmony with God the Father and His Son Jesus Christ with natural law, and the character of God and of Christ, which is manifested o revealed sa mga 144,000. Kaya po, mga minamahal, ang tanong po, are we striving with all our power to attain to that stature of men and women in Christ? Are we seeking for His fullness, ever pressing toward the mark set before us, the perfection of His character? When the Lord's people reach this mark, they will be sealed in their foreheads, filled with the Spirit. They will be complete in Christ, and the recording angel will declare, it is finished. God bless all po, at happy Sabbath po
sa bawat isa sa atin po. Purihin at lulatiin natin po ang Diyos. Thank you, Brother Carlos, for the message that you shared with us. So, as we close our hour of worship program, let us remember to come out from worldly things and be a peculiar people. But at the same time, let us be a light like Christ, showing love, mercy, and kindness to others, even to sinners, just as He did. Let us also look to ourselves, examining our own hearts and striving to live faithfully every day. So, praying that may we receive the seal of the living God, keeping His Spirit with us as we go forward. So, to formally close our program this morning, let us now sing our closing song, followed by the closing prayer to be led by Brother Harry Cabo. Let us pray. For those who are able to kneel, let us kneel before the Lord as we pray. Our loving Father in heaven,
We thank you for your holy presence that has been with us today. We acknowledge that without you, we can do nothing, and that every work in us is the work of your grace alone. Lord, we lived in a most solemn time just before the close of probation and the sealing of your people. We ask that you would search our heart, remove everything that is not in harmony with your will, and cleanse us from all unrighteousness. Write your law upon our minds and hearts that we may reflect the character of Christ in thought, word, and deed. Father, we desire not a form of godliness, but its power. Perfect our characters, not by our strength, but by the dwelling of the Holy Spirit. Teach us to overcome as Christ overcame, to walk humbly with you, and to love righteousness and hate sin. Prepare us, O Lord, to receive the seal of the living God. May we stand unmoved by the trials before us, faithful in obedience, rooted in truth, and filled with your Spirit. Let our lives testify that Jesus is living in us. Keep us watchful, prayerful, and fully surrendered until the day when your work in us is finished and we are found complete in Christ. All this we ask, not trusting in ourselves, but in the merit of our Savior Jesus Christ. In his precious and mighty name we pray. Amen. Thank you, Brother Harry, and thank you to everyone who joined us here on Zoom and on Facebook Live. May God bless us and keep His peace this Sabbath. I would also like to invite those of you who have children to join our Bible class primary level at 1 p.m. With Sister Nori, and everyone to join our Closing the Sabbath program at 5 o'clock p.m. So thank you and God bless. Have